Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good day, grade 4. Our topic for today is uses of water in our daily lives. So, ito yung topic natin ngayon. But before that, dito muna tayo sa ating previous lesson. Okay, our previous lesson is about kinds of soil. Okay, yung kinds of soil, they have clay soil, loam soil, sand soil, and silt soil. So, yun yung mga kinds of soil natin. And then, pupunta na tayo sa ating new topic. Okay, ang topic natin ay uses of water to our daily lives. Okay, source of water. Ano ba itong sources of water? Or source of water? Ibig sabihin ito yung pinagkukunan natin ng tubig. Okay, water on earth are classified as salt water and fresh water. Ibig sabihin, dalawa yung pinagkukunan natin ng tubig. Example, ito ay salt water. Ang pangalawa ay fresh water. Ibig sabihin ng salt water, ito yung mga sa basatan na mga matitimos sa ig, and then fresh water, ito yung pwede nating inumin. Ito nga yung sabi nila na mga sa basatan na tabangaig. Okay. So, ano yung mga halimbawa ng salt water and fresh water? Okay, sa salt water, ang halimbawa ng salt water ay, okay, ano nakikita sa picture? Di ba? Yung nakikita natin sa picture ay salt water yan, which is oceans. Okay, ito yung pinakamalaking dagat. Okay, number 2, example of salt water ay seas. Ito yung mga dagat natin. Ito yung mga dagat, yung ocean pala yung karagatan. And then, next is, this is example of fresh water. This is rivers. Okay, ang rivers ay ito yung Pulangi, rivers. Okay, next is lakes. Okay, ito yung tubig tabang din ito. And then, next is streams. Ito yung makikita sa mga tabi ng mga punong kahoy o sa basatan na niya sa mga ubay na mga kayo na di ba luba mga ig na tubaigan to na tawag luba na streams. Okay, next, spring. Ibig sabihin ng spring ay tabang din ito na tubig or okay, sa Ligida Palawin niya ba? Okay, kung sino yung napunta na sa 100 steps sa Bito, ito yung spring ang tawag. Masarap maligo dito kasi malamig. Okay, next is waterfalls. Ito yung tubig na gagaling sa ano ba yung mountain, Palaw. Banduro siya sa baba. Okay, ang tawag doon ay waterfalls. Next is, okay, whether it is a fresh water or salt water, both are important to us. Yan dalawang yan ay mahalaga sa atin. Okay, uses of fresh water. Okay, ang mga uses ng fresh water ay for health and wellness, domestic use, manufacturing, agriculture, and transportation. Okay, yung mga pinagkakagamitan. Okay, sa number 1, for health and wellness, water is a part of our daily activities. Ang tubig ay parte na ng ating pang-araw-araw na activities. It works inside our body, even if you are asleep. Kahit tayo ay natutulog, ang tubig ay nagwo-work pa rin yan sa ating katawan. It helps to dissolve the food which our body take in. Ibig sabihin,
kung ano man yung mga kinain natin, nadidissolve yan. Kasama sa nadidissolve yung tubig. Okay? Our blood has water component. Ibig sabihin yung blood natin meron ding water component yan, which helps the dissolved food particles to be transported all throughout our body. Water also cleanses our body. Yung tubig din ay naglilinis din yan sa ating katawan. The waste materials that come out of the body is in the form of liquid called urine. Yung mga waste materials, yun yung kapag marami tayong iniinom na tubig, lagi din tayong ihi ng ihi kasi nga yung mga waste na yun, waste ay lumalabas. So, ang tawag doon ay urine. Yun yung ihi. Okay, next. Drinking water is also very important to people. Okay, yung pag-inom natin ng tubig ay malubhang mahalaga sa atin. This will help us maintain good health. So make it a habit to drink it or more glasses of water in a day. Ibig sabihin, gawin na nating habit yung pag-inom ng tubig ng 8 or higit pa para tayo ay hindi ma-dehydrate. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan talaga natin yan ng tubig. Mga bata, kailangan natin uminom ng tubig. Kasi nga, para hindi tayo ma-dehydrate. Doctors explain that lack of water in the body may cause illness. Ibig sabihin, kapag lack of water tayo, ibig sabihin kulang tayo sa tubig, kulang sa tubig ang ating katawan, pwede ito mag-cause or maging dahilan ng ating pagkakasakit. So, mga bata, kailangan natin uminom ng 8 glasses or more glasses of water. Okay, domestic use. Ano naman itong domestic use? Ibig sabihin yung sa local. Paano natin ito ginagamit? People use water in different ways in their daily activities. Okay, ginagamit natin yan sa maraming paraan ng mga tubig. Some use water in their house. Okay, siyempre ang tubig ginagamit din sa atin yan sa bahay. Katulad ng paglilinis, pagdidilig ng halaman, paglalaba, at paghuhugas ng plato, at pati paliligo, at pati sa pagluluto natin araw-araw ay kailangan natin ng tubig. Okay, ganun kahalaga ang tubig. Number 3, manufacturing. Ibig sabihin, kahit nasa mga manufacturing, kailangan din talaga ng tubig. Water is also needed in most of the factories and industrial plants to manufacture different products. Okay, yung mga product na yan na ginagawa, of course, may mga tubig din yan na ginagamit. Most of the products that we use at home cannot be manufactured without water. Clothing, factories, plastic manufacturers, makers of beauty products, lotion and perfume manufacturer make use water all the time. O, ang lotion, pati yung mga perfume natin, may halong tubig din yan sa paggawa. Kaya mahalaga talaga ang tubig. And then, water is considered as the universal solvent. Ibig sabihin, ang water ay universal solvent. It is because of its ability to dissolve many things. Dahil ito ay may kakayahan na mag-dissolve ng maraming bagay. Okay, number 4, agriculture. Of course, agriculture, mahalaga rin ang tubig. Agricultural industries, irrigation their farms to produce different vegetables and crops as a source of food. We all know that plants grow when there's enough supply of water. So, hindi pala tayo ang nangangailangan ng tubig. Kahit na ang ating mga magsasaka, yung mga agriculture, yung mga paano tayo mag-irrigation doon sa yung halimbawa, yung mga farmers natin, kailangan nila ng tubig. Kailangan nila ng tubig kapag halimbawa yung mga taniman ay natutuyo na, kailangan talaga ng tubig. Kailangan nila gumawa ng irrigation.
Okay, para mabuhay yung mga, halimbawa yung mga tinanim nila ng mga gulay, mga crops, yung mga pinagkukunan natin ng mga pagkain. Para yung mga halaman na yun ay tumubo ng maayos. Kaya kailangan ng tubig. Okay, number 5 is transportation. Ano itong transportation? Anong uses ng transportation? Of course, ang uses ng transportation ay rivers and lakes are places where we can travel to other places. Ibig sabihin, okay, paano ba natin nagagamit yun, mga bata? Of course, halimbawa, ikaw ay nakatira sa Katuli. Halimbawa, sa Katuli, pupunta ka ng town. So, para makapunta ka ng town, sasakay ka ng pambot o di kaya bangka or awang kasi para makalukas sa town. So ano yung uses? Transportation na ang ginamit ay yung rivers and lakes halimbawa. Yun yung kumbaga by traveling para makapunta tayo sa other places. Okay, naintindihan. Okay, sa letter B is uses of seawater. Ibig sabihin ng seawater, ito yung mga sa basata, mga matimo sa ig. Okay, recreational activities, habitat of plants and animals, transportation, source of food, exploration and research of marine life, source of natural resources like natural gas and oil. Okay. Ito na. During summer, most people would go to the beach for a picnic. Ibig sabihin, minsan, kailangan natin pumunta ng beach para mag-picnic. Then, we can swim, ride a boat, snorkel, and do many others recreational activities. Diba? Yung mga iba dyan, maraming ginagawa. Nagsuswimming, sumasakay ng mga pambot, ganun. Okay, and they are also aquatic plants and animals that live in the ocean and seas. It serves as their home or sanctuary. Ibig sabihin, dyan sa, may mga plants din, may mga halaman at dyan sa dagat, may mga aquatic, yan yung tawag dyan, yung mga aquatic plants, yan yung may mga tumutubo sa tubig. Okay, halimbawa yan yung seaweeds, yan. And then some plants and animals from salt water or seawater also serve as food to people, just like the fish or fishes and edible seaweeds. Yan yung sinasabi kanina, yung seaweeds at saka mga isda. Okay. Next is people also travel through ships and ferries along bodies of seawater. Ito na yung mga ginagamit natin, yung mga sinasakyan natin, yung mga malalaking barko. Siyempre, ginagamit din dito. Saan tayo dumadaan, din ba? Sa seawater. One can go from one place to another because these bodies of water serve as roads or way to go other places. Scientists also dive in seawater to explore and make research about marine organisms. This research make discoveries that are essential and can contribute to science. Lastly, there are natural resources available in seawater. These are natural gases and oil that we can harness for our needs. Ibig sabihin, yung mga gases at sa mga oil natin, dyan din nakukuha sa ating seawater. Okay? Sa mga bata, ano yung mga natutunan sa na-discuss na? Okay? What I have learned, yung natutunan natin. Okay, ito yung question. What is very important to all living things? We cannot live without water. Ano yung mahalaga sa atin? Okay, and then as grade 4 pupil, siyempre kayo, write at least 2 to 3 sentences on how you can conserve water at home. Isulat yan sa malinis sa papel, sagutan, at
i-send sa GC. Okay, another one is following question statements and okay, encircle the letter of the correct answer. Kasi nakalagay dito encircle. So, ang gagawin na lang ay answer only, and then A, B, C, D, ganon, and then send sa GC. Okay, para makita ko kung ginawa ninyo. Okay, so hindi ko na babasahin. Kayo na ang magbasa. Kapag pinanood nyo to, pwede nyo itong i-post para makita yung mga question natin. Okay? That's all for today.